Ito ang sikreto sa Eucharisto. Every time you are asking something, every time you are asking the Lord, mga bata, sabayan niya yung pag-akyat ng tinapay, naging ostya, naging katawan ni Kristo. Sabayan niyo yun. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried you, and the breasts at which you nursed." He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko makuha yung aking card. The Villa San Miguel, as a mission station, bears witness to the faith and love of our Lord Jesus Christ. Kaya pag tinignan ninyo, ako po'y natutuwa kasi ang kura nyo, kura na ang tawag ko sa iyo, ang kura nyo, ang namamahala dito sa ating napakagandang kapilya, nililinis nyo ang aliwalas, maayos. Why? Because it is the mirror of your faith and love for Jesus. Kapag nakikita niyong maganda yung sinisimbahan, ibig sabihin yun ang salamin ng puso niyo. Amen? Amen. Kaya, batiin niyo yung katabi niyo, sabihin niyo sa katabi niyo na nakangiti rin, swerte ako, ikaw ang katabi ko. We seek the intercession of Saint John Paul II. Sabihin nyo nga, John Paul II, we love you. John Paul II, we love you. Sanay na sanay kayo niyan, ano? Mga anak kayo ni John Paul II. We ask the intercession of Saint John Paul II. We are also mindful upon the foundation of our faith, which is the Eucharist. Alam nyo, natuwa ako kasi si Father Marty ang inyong tagapag-alaga dito. Kasi alam kong mabait siya at mahal niya ang Villa San Miguel. Alagaan niyo itong si St. John Paul II ho. Kasi ito, galing ho ito sa Fatima. Kaya ho ang dumi ng damit. Maya't maya hinahawakan ng kung sino-sino. Kaya dumudumi siya. At tapos ho, dinala yan sa Guadalupe Minor Seminary. Inalagaan ng mga bata. Kaya kung po pwede ho, alagaan niyo siya, mahalin niyo siya. Mabait ho yan. At dito, it brings me good memories. Kasi bakit? Nung bata pa akong katulad ninyo, gabi-gabi, narito kami, hatak-hatak kami ni Monsignor Ortiz, yung rektor ng Guadalupe Minor Seminary. At sana mayroong magseminaryo sa inyo, ha? Hatak-hatak kami gabi-gabi. Why? Because we are brought upstairs to pray the rosary every night with the Cardinal. Ang first resident nito, si Cardinal Santos. So, alam niyo na kung ano edad ko, ha? So, yan. So, si Cardinal Santos was the first resident here. At walang ginawa yan, kundi gabi-gabi, rosary time kami with him, Radio Veritas. Kasi first time ang Radio Veritas nag-a-announce sa Asia. Pero hindi yun ang pinakamahalaga sa aming mga seminaristang tuwan-tuwa kami. Ang pinakamahalaga, may kainan. Dito sa Villa San Miguel, parating may kainan. At saka, fond memories as a child. I was grade 7 then. We were brought up there. After the prayers, the Cardinal would ask us to sit beside him. Nakatabi kami. Ang bait ng matanda. Kaya matuwa kayo, marami mababait na matatanda. No? Mahalin yung matanda at ang matatanda, mahalin ang mga bata. Amen. Pagpapasensyahan kayo lagi. Amen? Pagpasensyahan nyo rin kami matatanda. Amen. Ngayon, pag akyat namin,
ay pagkatapos magdasal, siyempre, hitik na hitik kaming matapos yung dasal kasi nakikita namin, yummy ang snacks. Ang sarap ng snacks. Talagang first class. Oh, hindi lang hopya. First class na snacks. At ang sarap ng juice. Talagang fresh yung kalamansi, fresh yung orange juice. Eh, nung araw kasi, mahirap ang buhay. Thank you. Thank you, Father. Manang-mana sa iyo yung microphone na yan, ha? Di, ayun, fresh lahat. Kasi nung araw, ha, hindi kagaya ngayon. Isang order mo lang sa Jollibee, okay na. Nung araw, Jollibee ka dyan, tuktokan ka na matanda, mahal. Yung na ngayon, noon, masarap na yung may kalamansi, may orange. Talagang superb dito. That's why I grew up knowing how the church treats you. Lalo na pag matatanda. Mahal ka ng matatanda dito. And then, this tragedy came. I was seated, kain ako ng kain, kain ako ng kain doon. Biglang, sabi ng Cardinal Santos, nakikita niyo yung mukha niya, di ba? May picture dito. Nandiyan, no? Tumingin, Jaime, Jaime, what is Opus Dei? Opus Dei. Everybody please say, Opus Dei. Opus Dei. Sabi ko, grade 7 pa lang ako eh. Hindi ko pa alam yun. Ang grade 7, parang first year high school ako noon. Opus Dei. Pag-aaralan mo yun sa second grading period. Eh, first grading period pa lang. So, hindi ko pa alam yung Opus Dei. Yung matanda, sige-sige yung bigay ng tip sa akin. Opus, operation, operate. Ano ba yun? Mag-isip ka ng word na malapit doon. Ako naman, eng talaga. Hindi ko alam talaga Opus Dei. Ano ba yun? Opus Dei. Kain pa rin ako ng kain. Alam nyo, imbis na magalit, tuwan-tuwa ako. Cardinal yan, na Maynila. Ang sabi sa akin, okay, ito translation, work of God. That's the first Latin word. Those are the first words I've learned here at the Villa. Opus Dei, work of God. Hindi ka napagalitan, pinagtiyagaan ka, pinakakain ka pa, pinapansin ka pa. Jesus teaches us a profound truth that those who will hear the Word of God and observe it are the ones who are truly blessed. Hindi lang yung connect, di ba? Alam niyo yung connect? Hindi ka lang connected kay Jesus, kundi pinakikinggan mo ang salita ng Diyos at tinutupad mo ito, isinasabuhay. Ang salitang Ebreo ay dabar. Pakisabi, dabar. Kung ano yung salita, siyang gawa. You hear the word, and you act on it. Villa San Miguel's mission is to spread the word of God, to bring His message of love, of mercy, and salvation to all those we encounter. Ganyan si John Paul II. Alam niyo, pasensya na kayo, kukwento ko na. Sabi pa ni Cardinal Santos, Jaime, kumakain ako. Jaime, istorbo kumakain yung bata. No, pupunta ka sa Roma. Alam niyo yung Roma, no? Rome. Doon nagmimisa si Pope John Paul, saka si Pope Francis, doon nakatira. So, hindi ako makakapunta doon. I cannot go there. Ang nanay ko po kasi maliit lang na restaurant ng ang trabaho, ang hanap buhay. Wala kami maraming pera. Siyam kami magkakapatid. Kinuwento ko na yung buhay ko. Siyam kami magkakapatid. Pinag-aaral niya kami lahat. Kasi maliit ang sweldo ng tatay ko. 800 piso lang kasi sundalo siya. O di minarites ko yung tatay ko sa kay Cardinal. Tuwan-tuwa si Cardinal. Basta ikay makakarating sa Roma. 40 years I did not mind those words of the Cardinal here at the Villa San Miguel. But at 40 years old, napunta ako sa Roma kasi magpapari na ako sana.
Late vocation. Lumabas ako. Yan. Tapos bumalik, 40 years old. Siya yung Pope. Kaya ako ikukwento sa inyo kasi malaki utang na loob ko dito. At dito, sa Villa. Kaya nagdadasal kayo dito. I'm so happy if I see people praying here. Beautiful people like yourselves. Ito. 2000, ipo-forward ko na. Hindi na throwback masyado. Ipo-forward ko na. 2000, Jubilee year. Nandun na ako. Dadating ang mga kardinal, ang mga obispo ng Pilipinas for the Jubilee year. Mag-aadlimi na sila, bibisita kay Santo Papa Juan Pablo. Ngayon, kami sa seminaryo, pagsisilbihin ka sa mga papal masses. Kaya dumating yung rektor, sabi nung rektor sa amin, mga kaklasiko, mga taga-Asia, mga taga-Europe, mga supladong mga taga-Amerika, mga nakasimangot na taga-Europe, mga ganon, mga taga-Asiang angkukulit, mga Pilipino, Hapon. Ngayon, pwede ba ako maglakad dito? O yan, para memories eh. Ngayon, nasa na ako tuloy? Nasa na? Ayun. Ano ulit? Hindi, ganito. Nung dadating na yung mga obispo, sabi nung Monsignor Rector namin, who would like to serve the Holy Father? Because the Asian bishops are coming. I'm calling on all the Asian seminarians. Marami kami Asian. May Bombay, may Hapon, may Chinese. Lahat kami na andoon. Vietnamese. Lahat sila taasan. I will serve, I will serve. Ayun o. Everybody say, Serbiam. I will serve. Pagdating sa akin, nakita ako nung rektor, tayo mag-serve, why don't you like to serve? British siya. Ganito magsalita. Oh, Jaime, why don't you like to serve? Everybody say, serve. Oh, British accent, serve. Pati yung forma, ganun, serve. Yan. Ngayon, kung ano yung sinabi niyang serviam, sabi ko, I don't like to serve. Magpapari ka, ayaw mo mag-serve. Bakit ho? Nahihiya ho ako sa sarili ko. Hindi ko sinasabi, I feel ashamed because I feel dirty. Bakit pa ako magpapari? I feel dirty for myself. May mga ganong episode na mahihiya ka, bakit ka ang Diyos napakabait sa iyo? Diba? Anyway, kumuha ngayon ng posporo yung Monsignor. Kumuha ng malaking posporo, pinakli-bakli. Kasi lahat, atat na mag-serve. Ano? Sino ba naman ay mag-serve kay John Paul II? Sino ba naman ay mag-serve sa loob ng Vatican? Ako yung no serviam. Pumutol tuloy ng posporo. Pagputol ng posporo, bunot ako. Ano na bunot? Pinakamahaba. Anong sabi ng Monsignor? Ang sabi ng Monsignor, there you go. Go and serve. So, ang ibig sabihin, kapag narinig mo yung salita ng Diyos, isabuhay mo agad. Eh di, siyempre, ako parang asong bahagyong buntot. Punta ako sa Vatican, kasama ko yung ibang mga asungot na mga kaklase ko na gusto mag-serve. Ako, ayoko, hiyang-hiya ako. Pagdating sa Vatican, ang sungit ng mga Monsignor. Nakikita niyo yung mga mga scarlet na nag-MC. Masungit yaw. You, ganun magsalita. Masanay kayo, ganyan kami mga pari eh. Kasi matatandang binata, masusungit, no? Ay, sorry, Father. O, ngayon. Parla Italiano? O, ibig sabihin, do you speak Italian? No, signore, monsignore, parlo in inglese solo. Kala mo, hindi ko alam sagutin, ha? Parlo inglese. Ibig sabihin, English only. Okay, go to the English side. Punta naman ako sa English side. Nakapila kami. Yan ang Pope. Pero hindi mo makikita pa. Pero excited kami kasi siya ang pagsaserva namin eh. So, nakapila kami. According to height. Buisit, according to height, masyado naman discriminatory itong Monsignor na to. Ang magaling, may mas maliit sa akin. Sige. Hoy! Brother, dito ka. Mga seminarista pa kami. Brother, dito ka sa unahan ko.
Kasi ikaw maliit eh. Hindi, ayoko. Parang ako, no serviam. Ayoko, nahihiya ako diyan. Kasi ganun ang karamihan seminarista at mga pare, mahiyain. Makita nyo, nagtatatakbo yung pare, pag nasa paroka kayong walang aircon katulad nito, tumatakbo sa sakristi. Mahiyain kasi yung kilikili, punong-puno ng pawis. Kaya nahihiya, amoy putok. Minsan yung mga tao, hahalikan pati kilikili ni Father, di ba? Susubsob doon sa kilikili mo. Di siyempre, magtatatakbo ka ng... Kaya tumatakbo, mahiyain. Hindi suplado, mahiyain. O ngayon, eto, ang tawag nga pala doon sa English na ganon, diffident. Everybody say diffident? Yan, ganun na mahiyain. Okay, ngayon, nasa na ako ulit? O di, ayun, sinabi, form your lines according to height. Di ayaw niyang pumunta sa harap ko. Ang ikaw naman, baka tayo mo rito, pagagalitan tayo na masungit na Monsignor na yan, pagka hindi ka dito sa harap ko. Dapat ikaw, kasi ikaw maliit, kaysa sa akin. Saan ka ba nag-aaral? Dati, nung ikaw bago pumasok dito, late vocation din siya. MIT. Ano yan, Mapua? Hindi. Massachusetts Institute of Technology. Yung pala naman, kaso social mo, Amerikano ka, bakit hindi ka dito? Mahiyain ka pa masyado? Hindi, brother, maawa ka na sa... O, di sige, dito ako. Sumunod na lang ako sa kanya. Dumating na yung Monsignor, naku, lagot tayo, pagagalitan tayo nito. You! Hindi nakaturo sa akin, no? Sabihin niyo lahat sa akin, you! Gumanon kayo. Sabay-sabay, 1, 2, 3. You! Di nangangatog yung tuhod ko. Tapos sabi ko, see? You will hold the chalice and the paten of the Santo Padre. Sa offertory, ikaw maghahawak ko. Di anong sagot ko? Yes! Sabihin niyo lahat, yes! Yes! O, di tumingin ako kay Bansot. Sabi ko sa iyo makinig ka pag sinabihan ka. Pag sinabihan ka, makinig. Sumunod. O, di ngayon. Kita niyo yung swerteng bibigay sa'yo ng Diyos? Pagdating sa misa, eto na. Nandun si Cardinal Sin, nandun si Archbishop Rosales, si Archbishop Oscar Cruz. Ako naman kumakaway, kala mo artista. Sabi ni Bishop Cruz sa akin, ba't nandiyan ka? Malay ko. Diretso ako doon sa gitna. Pagdating ko sa gitna, alam niyo sa Vatican, yung minimisahan, yun doon. Nako, sa tuwa ako. Pero gusto ko nang lumabas sa pagpapari noon. Ito ang kita niyo yun? Kahit na may edad ka na, natatakot ka pa rin suungin yung ibibigay sa yung ng Diyos. So, anong ginawa ko? Lord, ikaw nang bahala sa akin, ha? Nahihiya talaga ako sa buhay ko. Pero, bigyan mo ako ng kaunting pampalubag loob. O, eto na. Yung chalice, no? Asan ba yung chalice? Ayun. Yun. Tsaka yung paten. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng isang katutak na thumb mark. Nandun pumunta ako sa likod. Ako magdadali. Pinaglalagyan ko ng thumb mark. Para akong boboto sa eleksyon. Kaya ang nangyari ay ito. Sabi nung Hapon, nakatabi kong seminarista, nung tinataas ni Pope John Paul II yung kalis at, why is it so dirty? Filled with thumb mark. Tahimik ako, baka pag isumbong pa ako nito, mapahamak pa ako. Oh. Totoo pong pinaglalagyan ko ng thumb mark. Bakit? Ito ang sikreto sa Eucharisto. Every time you are asking something, every time you are asking the Lord, mga bata, sabayan niya yung pag-akyat ng tinapay, naging ostya, naging katawan ni Kristo. Sabayan niya yun, Lord, naaasar ako sa mukha ng nanay ko. Pwede ba? Tulungan mo naman ako magka-laptop. Sabay niyo yun, kung talagang yun ang desire mo. At kung yun ay kalooban ng Diyos, ibibigay sa iyo. Isasabayan mo lang lagi yun, Lord, masakit yung sinabi ng kaibigan ko. Hindi ko maintindihan. Love the Eucharist. Ganyan si Pope John Paul II. Anyway, nung itinaas niya, nagagalit yung Hapon, ang dumi, no? Nung pagkatapos nun, binaba, Lord, ang dasal ko, kung ako po talaga'y tinatawag mo, kayo na po ang bahala. Eto na, tapos na yung misa, siya yung tumutulo na yung laway. Di ba? Noong matanda na yan Tumutulo na yung laway. Pero pag naririnig mo niya
ang choir ng mga Pinoy na kumakanta, papuri, nung gumanon yung mga choir natin, ng mga pare na taga-Colegio Filipino, makikita nyo si Pope John Paul II, nakaganon, nakalungay-ngay, biglang, papuri, parang zombie, sa Diyos, sa Nako, ang sabi sa amin, nung Monsignor na masungit, you cannot see the Santo Padre because he is sick. Hindi pa pagkatapos ng misa, gusto mo kikis sa kamay ng pare, no? Siya yung gusto mong halikan ng kamay. Ay, hindi pwede. Bakit? Kasi may sakit daw. Aakyat agad sa kwarto. Dinalungkot kami. Eto na, natapos ang misa. Di kami malungkot, aalis kami, hindi nakahalik sa kamay ng Santo Padre. Biglang tinawag kami. Pilipinensi seminaristi. Mga Pilipinong seminarista. Tinawag kami. Naalaman ng Santo Padre na naririto kayo, kaya siya, pwede niyong puntahan doon sa kwarto, nag-iintay doon sa kwarto, and you can kiss his hand and ring. Di talunan kami, ang ingay namin, shh! Whenever you see the Holy Father and around you, silence. Silence. Nandun ito si Father Marty, kunyari ko si Pope John Paul. Halika na, maghahanap buhay ka, nakaupo ka lang dyan Sir Biam. O di, siyempre, ano yung itsura ni John Paul? Medyo banal. Para ka namang, nakatalongko. O di, siyempre, lahat pumipila, hinahalikan ng kamay. Ako yung nakapila sa kanyang ganon. O di, dito ako. Kailangan magaling kayo sa pagpumunta kayo sa Italia, sa Roma, may kausap na kayong photographer. Meron na doon. Binayaran ng nanay ko. O ngayon, anong nangyari? Kasi pagpunta mo doon, once in a lifetime, kinakailangan, nakunang, kagaya nun, pag kumuha ng selfie yun, kailangan, o ngayon, nung malapit na ako, ang ingay-ingay ko, naku, makikita ko, hawakan ko yung kamay ni John Paul. Alam niyo yung hindi, 40 anyos, pero batang-bata pa ako noon. Kumbaga, tuwan-tuwa ako, excited ako, kita niyo, mukha siya ni John Paul. Diba? Sumisinag yung kanyang kabanalan. O di ngayon, sabi nung vice rector namin, don't be noisy. O, dito mahimik ako. Nung turn ko na, labas mo naman yung kamay mo. Totoo ho to ho. Holiness, what soap do you use? At saka pinagpipindot-pindot ko. Pope John Paul, ang lambot ng kamay mo. Walang biro, ginanong ko. Hindi umangal. Dapat kinalto ka na nung... Thank you. Palapakan niyo si Father Marty. Kaya pag tinignan ninyo, sumunod ka pag narinig mo ang salita ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. John Paul II, shining example of faith and love for the Eucharist, said, "The Eucharist is the sacrament of love. It signifies love and produces love." Tanong, ito bang komunidad niyong ito, nating ito, nakikita ang pag-ibig ng Diyos? That our blessedness comes not only from our connection with Christ, but living out His Word in our daily lives. And God will bless us. Tapos na. Bawal pumalakpak. Hindi pa tumayo. Tayo na kayo.